Nako, Leandro Leveste mga kadunatics sa congressman, may matinding revelasyon. Nako, wag na natin patatagalin pa, panoorin na natin ito. Yung mga bumoto no sa impeachment, walang break bonus. Lahat sila. Lahat sila. Nag-uusap kaming mga bumoto ng no. Ako naman, wala ako talaga. Pero sila dating nakakatanggap ng break bonus, matapos sila bumoto no sa impeachment, wala nang break bonus. So you mean to So, say lahat ng na mga dati bumoto may ng mga yes, nakatanggap, tapos nung Yes. bumoto silang yes, nakatanggap, tapos nung nag-no, Kaya I hope they don't mind na sinasabi ko ito kasi it shows their conviction na it's the harder path to take. Nawalan sila ng quote-unquote break bonus dahil sa coincidentally matapos ang kanilang boto. I don't want to say it's because of that, but you can ask Sheer around here, coincidence. yung mga bumoto ng no ay hindi nakakatanggap ngayon ng break bonus. This is so disgusting mga kadunatics. Dito pa lang, malalaman natin mga kadunatics na lahat ng mga nangyayari sa Congress, especially sa Kamara, ay part ng script nila. 'Di ba? How do you expect a fair justice or trial kay Inday Sara Duterte mga kadunatics kung dito pa lang wala na? Can you imagine? Ha? Walang budget kung mag-no ka. May budget kung mag-yes ka. Tila ba ay hawak sa lieg lahat ng mga congressmen, mga kadunatics? Grabe. Obviously, kaya pala dumami yung pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Noon nasa 250, ngayon nasa 256 mga kadunatics. Can you imagine that? Kasi alam nila na hindi sila mapapanagot. Alright? Hindi sila mapapanagot mga kadunatics. Pirma lang silang yes. They thought na okay, makakalimutan lang to ng taong bayan. Walang makakalimutan mga kadunatics sa mata ng Diyos. Maybe, makakalimutan ng taong bayan na pumirma sila sa impeachment case. Pero, time will really come. There would be a retribution sa mga ginawa nilang panggagago mga kadunatics sa hustisya ng Pilipinas. At sa mga bumoto naman ng no, ay salute mga kadunatics, salute para sa kanila. Lahat ng mga congressmen, hindi natin may isa-isa, but salute tayo. Kasi, dahil sa kanilang dignidad mga kadunatics, wala silang pabonus mga kadunatics. But it's okay. Wala kayong pabonus dito sa lupa, but definitely may pabonus kayo sa itaas. I hope mga kadunatics, the congressmen that voted no, they would realize this, okay? At eto mga kadunatics, matindi. Short lang, okay? Kasi pumalag si Sharon Cuneta, si Kiko Pangilinan. Bakit daw nadadamay yung pamilya nila na wala naman silang ginagawa? Okay? Hindi man daw sila nakareceive ng maleta. Eto mga kadunatics, sa bagong interview kay Attorney Baligod, dinitalya niya kung bakit naipasama ang ngalan nila, yung pamilya nila, may picture pa. Panoorin natin. Paano na-involve si Senator Kiko Pangilinan? Ako galit na galit si Mrs. sa inyo. Actually, natawa ako doon, Atty. Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge. Okay, It was indolence, actually. Indolence. Present yung picture niya doon. Oo. Walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage. Walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Bakit? So, ibig sabihin, it was just a picture of It's him just a picture and, with of, the employees yes. of Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets ni Zaldico Yes. by the couple. Hindi lang naman minsan during the campaign. No? So, Meron pumiram makikita mo sila pa nga, ng oo. 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Miss Sharon. Oo. So sabi ko, move forward. Kako hindi... So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera. Walang allegation. Walang sinabi. na, Wala kaming sinabi. And then, natawa ako dahil Wait lang mga kadunatics.
totoo naman. Okay. Hindi na-mention yung pangalan ni Kiko Pangilinan doon, pero andun yung picture niya. Dito, napag-alaman pala natin na gumamit sila ng plane ni Zaldico during campaign. Nako! At hindi lang daw minsan mga kadonatics. Ha? Ilang beses pa. Oh. Nako. May hindi tayo mag-speculate mga kadonatics, but Zaldico plane ginamit nila. Alam naman natin mga kadonatics na bawal yung mga ganyan, especially galing pa kay Zaldico. Pastilan. Hindi sila tumanggap ng maleta, iba ata ang natanggap nila. Hindi sa loob ng maleta. Kaya umiiyak sila. Hindi ako sa maleta, baka sa paper bag or let's go. React silang dalawa na sinungaling saan? When you say sinungaling, dapat may sinabi. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun kung hindi pala siya ina-accuse specifically of At accepting any? mali yung present na picture eh. May ibang pictures during the campaign. Okay. Oo. So ano dapat yung picture na lumabas? So wait, Ay, yung paggamit nga nila ng helicopter and Nung the air airplane assets ni during the Zaldico. campaign, Oo. yes. So- And I hope na-declare yan sa SOSE. I hope, Okay, so Well. Malalaman din ang katotohanan mga kadonatics. Gumamit pala at ginamit si Zaldico sa campaigning ng mag-asawa. Political analyst mga kadonatics patungkol sa fairness sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Meron nga bang fairness? Na alam naman natin kung anong nangyari sa Kamara mga kadonatics. It's unfair. How about sa Senado? Ito pa, paminaw na to. Hindi umano magiging patas ang gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tahasang inihayag ni former Defense Chief Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Kung bakit niya ito nasabi, alamin sa report ni Almar Forzuelo. Gumulong na sa Senado araw ng Huwebes, Hunyo 18, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating sa Senado ang mga miyembro ng defense team ni Duterte at ang mga House prosecutors para sa nabanggit na conference. Ang pre-trial ay magsisilbing inisyal na pagkikita ng parehong panel bago ang opisyal na pag-convene ng mga senator judges sa impeachment court sa darating na Hulyo 6. Pero matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado, malakas ang agam-agam ng maraming Pilipino na hindi magiging patas ang gagawing impeachment trial para sa ikalawang Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa dating Defense Chief na si Norberto Gonzales, lahat anya ng institusyon ngayon ay kontrolado upang pagtakpan ang tunay na mastermind ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Talaga wala nang patas ngayon sa mga institusyon natin. Kontrolado eh. Wala na eh. Hindi na ikinagalang ang ating demokrasya. Hindi na nire-respeto. Para sa dating Defense Chief, malinaw na pagharang sa 2028 elections ang plano ng kalaban ni VP Sara kaya may impeachment. Hindi titigil yung may kagustuhan na matanggal si Vice President Sara para hindi siya makalaban sa election sa 2028. Hindi titigil. Gagawin ang lahat para siya ay mawala sa eksena. Git pa ni Gonzales na para makonvict si VP Sara sa impeachment ay kailangang palitan ang liderato ng Senado mula sa Cayetano Block ang Gatchalian Block na ngayon ang may kontrol sa mataas na kapulungan. Kaya yung sinasabi nating impeachment, yung pagbabago ng liderato, isa yan sa mga steps para masigurado na mapoconvict si Vice President Sara. Bago ito, nauna nang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na nabuo umano ang bagong mayorya sa Senado dahil sa pananakot, panunuhol at pagsasampa ng kaso sa mga senador na hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Sa huli, sinabi ng dating kalihim na personal na interes at hindi ng nakararaming Pilipino ang inaatupag ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na rin tinitignan kung ano ang damdamin ng sambayanan. Pero ng sariling daigdig ang mga politiko natin. Doon na sila nabubuo ng kanilang mga desisyon. Ang desisyon nila para patibayan yung kanilang mundo na hiwalay sa sambayanan. Aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC.
kaugnay sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Si MJ Mondejar sa report. Ayon sa isang highly reliable source, si Davao City Congressman Paulo Duterte, handa na umano ang ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Bukod sa senador, may 2 pang dating police officers na inisyuhan din umano ng warrant. Banat naman ni Congressman Duterte sa Marcos government, wala na maraong katapusan ang paggamit ng kasalukuyang gobyerno sa ICC bilang political tool laban sa mga kalaban nito. Tanong din ng kongresista kung may natitira pa bang awa o hiya ang Marcos government sa paggamit sa mga ahensya ng gobyerno upang supilin at di kaya'y patahimiki ng mga kalaban sa politika. Mariin namang itinanggi ng DILG at ng DOJ na may natanggap silang anumang impormasyon kaugnay ng sinasabing ICC warrant laban kay Senator Go. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, wala pa raw ICC warrant laban kay Go. Pero kung mayroon man niya sa hinaharap ay hindi umano ito malalaman ng senador. Katulad niya na nangyari sa arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang official statement, sinabi ni Senator Go na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos sa nakaraang pamahalaan. Isa si Go sa mga pinangalanang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity laban kay FPRD na kasalukuyang nasa ICC detention facility. Ayon pa sa senador, ipinagpapa sa Diyos na lamang niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Umasa rin ng senador na hindi mapupolitika ang usapin ng sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Natao naman ang usapin ng umunoy ICC warrant laban kay Go habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Isa si Go sa mga magsisilbing Senator Judge sa Senate Impeachment Court. Kabilang rin siya sa Cayetano Block sa Senado na may 11 pang kasapi. Narito ang mga reklamong kinahaharap ng Cayetano Block o ngayon ay minority senators. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mayroon ding ICC warrant at hindi na pumapasok sa Senado. May 90-day suspension naman bilang mambabata si Senator Jingo Estrada kaugnay ng graft at plunder case na may kinalaman sa flood control project sa Bulacan. Sina Senators Mark at Camille Villar ay nahaharap naman sa kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission kaugnay ng umunay market manipulation, insider trading at misleading disclosures sa Villar Land Holdings Corporation. Nahaharap naman si Senator Rodante Marcoleta sa mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa sa Ombudsman. May legal actions na ang mga nabanggit na senador sa nasabing mga reklamo. May 13 kasapi naman ang bagong Senate majority sa ilalim ni Senate President Win Gatchalian. Sa 24 na senador, 2/3 o 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang isang opisyal. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Grabe, halos lahat mga kadonatics nasa minority ngayon sa block ni Senator Alan Cayetano. May kaso. Grabe. Habang sa kanila, kay Chis Escudero at Joel Villanueva, mukhang mawawala yung kaso nila. Di ba mga kadonatics? From House of Representatives to the Senate, grabe yung script nila mga kadonatics. Sobrang obvious. Pero, alam natin na napaka-obvious. Pero because of we are lack of power talaga mga kadonatics para sumpuin tong mga demonyong ito, as of now, makikita na natin na sila yung panalo. But it will not always be like that mga kadonatics. Gumugulong yung palad, buhay. So, they may be on top right now, but definitely they will come down. And when it happens mga kadonatics, nako, hindi na yan sila makakataas. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Comment down below at basahin natin yan. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.